Isang pirasong laman kapalit ng huwad na pag-ibig. Habang dugo ang nakahiga si Iska sa maruming bodega, naririnig niya ang halakhak ni Renzon sa piling ng ibang babae. Basura ka lang na nakuhaan ko ng kailangan kong mading, sabi nito. Pero hindi alam ng mga ilustre, ang tanging bagay na ninakaw nila ay ang siya ring magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Ngayon handa na si Iska na bawiin ang lahat. Handa ka na bang makitang lumuluha ng dugo ang mga nang-api sa kanya? Sino nga ba ang tunay na biktima sa huli? Wala na siyang halaga, ma. Nakuha na natin ang bato niya, kaya bakit ko pa kailangang magpanggap na mahal ko siya? Itapon niyo na ang basurang yan sa labas pagkatapos niyang magising. Ang boses na iyon ang boses ni Renzon, na dati ay tila musika sa pandinig ni Iska, ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa kanyang dibdib. Nakahiga siya sa isang manipis at maruming kutsyon sa loob ng isang madilim na bodega ng ospital. Amoy alikabok at gamot ang paligid. Bawat hininga niya ay may kasamang hapdi, tila hinihiwa ang kanyang tagiliran, kung saan kinuha ang bahagi ng kanyang katawan. Sa kabila ng panghihina, pilit na hinawakan ni Iska ang isang maliit na rosaryong kahoy na nasa ilalim ng kanyang unan. Ito ang rosaryong balak niyang ibigay kay Renzon bilang pasasalamat dahil sa pagliligtas nito sa kanya mula sa kahirapan sa Batangas. Buong akala niya ang pag-aalay niya ng sariling bato para sa kanyang biyunan na si Doña Salvacion ay ang pinakamataas na patunay ng kanyang pagmamahal at utang na loob. Ngunit ang bawat butil ng rosaryo ay tila naging maliliit na uling na pumapaso sa kanyang palad habang naririnig ang katotohanan. Bumukas ang pinto ng bodega. Hindi ito ang malambot na pagbukas ng pinto ng kanilang mansyon, kundi isang marahas na pagtulak na naglikha ng nakakangilong tunog sa lumang bisagra. Pumasok si Renzon. Wala na ang mapagmahal na ngiti. Wala na ang malambing na tingin na nagpaniwala kay Iska na siya ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Ang nakatayo sa harap niya ay isang estranghero na may mga matang kasing lamig ng yelo. Gising ka na pala, sabi ni Renzon. Habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata, hindi man lang siya lumapit sa kama. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan, tila diring-diri na madikit sa hanging nilalanghap ng kanyang asawa. Huwag mo na akong tignan ng ganyan, Iska. Tapos na ang palabas. You served your purpose. Naglakad siya palapit at may inilapag na isang puting sobre sa ibabaw ng tiyan ni Iska mismo, sa tapat ng sariwang sugat ng operasyon. Napadaing si Iska sa sakit, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na inaabot ang papel. Ano to, Renzon? Halos pabulong na tanong ni Iska. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tuyot, tila punong-puno ng buhangin. Annulment papers. Pirmahan mo na yan para hindi na tayo mag-aksaya ng panahon. Binayaran ko na ang ospital para sa pananatili mo rito sa bodega hanggang bukas. Pagkatapos niyan, bahala ka na sa buhay mo. Isipin mo na lang na bayad yan sa pagtira mo sa bahay ko ng ilang buwan. Lumapit pa ng kaunti si Renzon, ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Seriously, Iska? Akala mo ba talaga ay pakakasalan ng isang ilustre, ang isang ulilang probinsyana na tulad mo, kung wala kaming kailangan sa'yo? Ang kailangan lang ni Mama ay ang bato mo, hindi ang presensya mo. Hindi makapagsalita si Iska. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na nahulog sa semento, nagkapira-piraso, naging alikabok. Ang luhang kanina pa gustong kumawala ay nanatiling nakabara sa kanyang mga mata, tila ayaw ipakita sa lalaking ito ang kanyang kahinaan. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Renzon ay parang latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa, tinitiyak na walang bahagi ng kanyang pagkatao ang mananatiling buo. Yumuko si Renzon at sa pilitang kinuha ang kamay ni Iska. Walang pasubali niyang hinila ang singsing na ginto mula sa daliri ng babae. Dahil sa pamamaga ng kamay ni Iska, bumaon ang singsing sa kanyang balat, ngunit hindi tumigil si Renzon hanggat hindi ito natatanggal. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa kanyang daliri, ngunit mas masakit ang katotohanang ang singsing na sumisimbolo sa kanilang sumpaan ay wala pang isang taon ay itinuturing na lamang na basurang pilit na binabawi. Hindi mo na kailangan mariing, sabi ni Renzon, habang ibinubulsa ang singsing. Wala kang pamilya, wala kang pera, at ngayon, wala ka na ring silbi. Huwag mo na kaming gambalain pa, Iska. Dahil sa oras na lumabas ka sa pintong ito, ikaw ay isang estranghero na muling naglalakad sa putikan kung saan kita pinulot. Tumalikod si Renzon at lumabas ng bodega nang hindi man lang lumingon.
Ang tanging naiwan ay ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na mabilis na nilamon ng amoy ng kalawang at luma sa loob ng silid. Naiwang mag-isa si Iska sa katahimikan. Ang tunay na dilim ay wala sa paligid, kundi nasa loob ng kanyang puso. Tumingin siya sa puting papel na nasa ibabaw ng kanyang sugat. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagpapadala ng kuryente ng sakit sa kanyang tagiliran, tila ipinapaalala sa kanya na kinuha na nila ang bahagi ng kanyang katawan, at ngayon ay balak din nilang nakawin ang kanyang kinabukasan. Sa gitna ng panghihina, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na tila naging sumpa sa kanyang pagkatao. Hanggang saan nga ba ang halaga ng isang pusong nagmahal ng totoo kung ang kapalit nito ay ang ituring kang isang kagamitang itinapon matapos mapakinabangan? Ang bawat minutong lumilipas sa loob ng madilim na bodegang iyon ay tila isang taon para kay Iska. Ang tanging liwanag na nagmumula sa maliit na siwang ng pinto ay nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin, tila pinagtatawanan ng kanyang kalagayan. Ang hapdi sa kanyang tagiliran ay unti-unting naging isang pumupulsong na kirot na gumagapang hanggang sa kanyang likuran. Tuyot na ang kanyang mga labi at ang bawat lunok niya ay tila may mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang marahang paggalaw ng trangka ng pinto. Hindi ito ang marahas na tunog ng sapatos ni Renzon, kundi isang maingat at halos hindi mapansing pagkiskis sa sahig. Isang anino ang pumasok bitbit ang isang maliit na tray at isang basong tubig na may pawis pa sa gilid dahil sa lamig. "Neng, Iska, uminom ka muna." Ang boses ay malambot at puno ng pag-aalala. Si Nanay Rosa iyon ang matandang utility worker sa ospital na laging binibigyan ni Iska ng ngiti nung akala niya ay reyna siya ng pasilidad na ito. Dahan-dahang lumapit si Nanay Rosa at inalalayan ang ulo ni Iska upang makainom. Ang unang patak ng tubig sa kanyang dila ay tila isang himala, ngunit kasabay ng pagdaloy nito ay ang muling pag-agos ng kanyang mga luha. Nasamid si Iska, ang kanyang katawan ay niyanig ng mahihinang hikbi na nagdulot ng matinding sakit sa kanyang sariwang tahi. "Salamat po, Nanay Rosa. Bakit niyo po ginagawa ito? Baka mapahamak kayo," pabulong na sabi ni Iska habang pilit na itinutuwid ang kanyang sarili. Umiling ang matanda, ang kanyang mga mata ay nangingilid din ng luha. Inilabas niya ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang noo ni Iska na nagliliyab sa lagnat. "Hindi ko na matake, Neng. Nakita ko kung paano kanila itinrato na parang basahan matapos nilang makuha ang gusto nila. Ang buong ospital na ito hawak ng mga ilustre. Lahat ng doktor dito tikom ang bibig dahil sa pera." Hinawakan ni Nanay Rosa ang nanginginig na kamay ni Iska. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam si Iska ng init ng pagmamahal mula sa isang tao matapos siyang itaboy ni Renzon. Pinaplano nilang ilabas ka rito bukas ng madaling araw habang tulog ang lahat. Itatapon ka nila sa terminal ng bus sa Batangas na parang walang nangyari. Sinasabi nila sa record na ikaw ay kusang umalis. Nanlumo si Iska. "Wala na akong mukhang ihaharap sa amin, Nay. Akala nila doon maayos ang buhay ko. Akala nila mahal ako ni Renzon. Makinig ka, Iska. Huwag mong hayaang mabulok ka rito," sabi ni Nanay Rosa habang may kinukuha sa kanyang bulsa. Isang lumang cellphone na nadepindot, may mga gasgas na ang screen ngunit gumagana pa. "Itago mo to, yan lang ang tanging paraan para makahingi ka ng tulong. Wala na itong load pero pwede kang tumanggap ng tawag o mag-dial ng emergency." Nanginginig ang mga kamay ni Iska nang tanggapin ang cellphone. Tila ba ang maliit na pirasong iyon ng teknolohiya ay naging isang sandata sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. "Sino pong tatawagan ko, wala na akong pamilya." Isipin mong mabuti, Neng. Meron bang kahit isang tao na pwedeng tumulong sa'yo? Isang tao na hindi kayang bayaran ng mga ilustre. Napapikit si Iska. Sa gitna ng kanyang naguguluhang isipan, isang pangalan ang biglang lumitaw mula sa kanyang nakaraan. Isang kaibigan na naging kapatid ang turingan niya bago siya dinala ni Renzon sa Maynila. Si Lyra. Si Lyra na noong huli silang mag-usap ay nag-aaral pa ng abogasya at binalaan siya tungkol sa mabilis na pagpapakasal. Sana hindi pa rin niya binabago ang numero niya, bulong ni Iska sa sarili. Bago umalis si Nanay Rosa, muli nitong hinawakan ang pisngi ni Iska.
Magpakatatag ka. Ang sugat sa tagiliran mo ay gagaling, pero ang sugat sa puso mo ikaw lang ang makakapagpasya kung kailan ito hihinto sa pagdurugo. Nang muling mapag-isa si Iska, ang tanging ingay na naririnig niya ay ang mahinang pagtibok ng kanyang puso at ang tunog ng bawat pindot niya sa keypad ng cellphone. Sa bawat numero na inilalagay niya tila ba may isang piraso ng kanyang pagkatao ang muling nabubuo. Huminga siya ng malalim pilit na kinalimutan ang sakit ng kanyang tahi. Pinindot niya ang tawag. 1, 2, 3. Ang bawat ring ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Hanggang sa wakas may sumagot sa kabilang linya. Hello, sino ito? Ang boses ay hindi kay Lyra. Ito ay boses ng isang babaeng mukhang strict na formal at tila walang oras para sa mga estranghero. If this is a prank call, I will track you down. Speak up. Nabulunan si Iska sa sariling laway. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho. Lyra. Lyra Manawis, nandyan ba? Attorney Manawis is in a meeting. This is her secretary. Who is this, please? We don't entertain anonymous callers from unknown numbers. Nanginginig ang boses ni Iska, ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na sulok ng bodega. Sabihin mo si Iska to, ang kapatid niya sa Batangas. Sabihin mo, kinuha nila ang lahat sa akin, tulungan niya ako. Bago pa makasagot ang secretary, biglang nakarinig si Iska ng malalakas na yabag sa labas ng pinto ng bodega. Ang tunog ng mga sapatos na gawa sa matigas na balat ay mabilis na papalapit. Nataranta si Iska at agad na itinago ang cellphone sa ilalim ng kanyang maruming kumot kasabay ng mabilis na pagbukas ng pinto. Isang matangkad na lalaking naka-scrub suit ang pumasok, hawak ang isang mahabang hiringgilya. Hindi ito si Dr. Ares. Ang tingin nito ay malamig at walang emosyon. Oras na para sa huling gamot mo, Iska. Para mahimbing ang tulog mo hanggang bukas, sabi ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kama. Nakita ni Iska ang likido sa loob ng hiringgilya na tumalsik ng bahagya. Ang kanyang puso ay nagsumigaw ng panganib, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina para lumaban. Tigil, bitawan mo ang pasyente ko. Ang boses na iyon ay tila isang kidlat na gumuhit sa gitna ng kadiliman ng bodega. Tumigil ang kamay ng doktor, ang dulo ng hiringgilya ay ilang pulgada na lamang ang layo sa braso ni Iska. Sa may pintuan nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng itim na blazer, ang buhok ay maayos na nakapusod at ang mga mata ay naglalaban sa galit at determinasyon. Si Lyra. Sino ka? Wala kang karapatang pumasok dito. Guard, may intruder dito. Sigaw ng doktor habang pilit na itinatago ang hiringgilya sa kanyang likuran. Hindi natinag si Lyra. Humakbang siya, pumasok, ang bawat tunog ng kanyang takong sa semento ay tila isang deklarasyon ng digmaan. I am Attorney Lyra Manawis. At ang babaeng nasa harap mo ay ang kliyente ko. Subukan mong ituloy ang balak mong iturok yan at sisiguraduhin kong bago lumubog ang araw, wala ka ng lisensya at nabubulok ka na sa selda. Lyra! Tawag ni Iska, ang kanyang boses ay isang manipis na hibla ng pag-asa. Mabilis na lumapit si Lyra sa gilid ng kama. Nang makita niya ang hitsura ni Iska, ang namumutlang mukha, ang mga labing bitak-bitak, at ang maduming kumot na nakabalot sa payat nitong katawan, ay saglit na rumihistro ang hapdi sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Iska. I'm here, Iska. I'm so sorry. I'm sorry it took me this long. Bulong ni Lyra, ang kanyang boses ay nanginig sa unang pagkakataon. Attorney, kailangan ng pasyente ng gamot. She is unstable. Pagmamatigas pa rin ng doktor, bagamat halata ang panginginig ng kanyang boses. Humarap si Lyra sa doktor, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Unstable, sa isang bodega niyo siya dinala matapos ang isang major operation. This is medical malpractice, kidnapping at frustrated murder. Gusto mo pang dagdagan? Go ahead. Iturok mo yan sa harap ko. Binitawan ng doktor ang hiringgilya sa tray at mabilis na lumabas ng silid nang hindi nagsasalita. Alam niyang talo siya. Alam niyang dumating na ang bagyong hindi kayang pigilan ng pera ng mga ilustre. Lyra, ang sakit. Ang sakit ng lahat. Hikbi ni Iska habang isinusubsob ang kanyang mukha sa palad ng kaibigan. Ang kahihiyang kanina pa niya nararamdaman ay naglaho na palitan ng isang matinding pagpapakawala ng lahat ng emosyong kinimkim niya simula nang magising siya sa impyernong ito. Shh! Tahan na. Hindi ka na nila masasaktan. Isasakay kita sa ambulansya, dadalhin kita sa ospital na hindi nila pag-aari.
Sabi ni Lyra habang maingat na inaayos ang buhok ni Iska. Bakit mo ginawa ito, Iska? Bakit hindi ka nakinig sa akin? Akala ko pamilya ko sila. Akala ko mahal ako ni Renzon. Sagot ni Iska, sa pagitan ng mga hiningang punong-puno ng pait. Ginamit ka lang nila, Iska. Pero huwag kang mag-alala, kukunin natin ang lahat ng kinuha nila sayo. Higit pa sa isang bato ang ibabayad nila, matapang na sabi ni Lyra. Matapos ang ilang minuto dumating ang mga tauhan ni Lyra kasama ang isang pribadong ambulansya. Maingat nilang binuhat si Iska. Habang inilalabas siya sa gusaling iyon, saktong dumaan ang sasakyan ni Renzon sa tapat ng entrance. Bumaba ang bintana ng sasakyan at nagtama ang kanilang mga mata. Ngumisi si Renzon, isang ngising puno ng panunubok, bago muling itaas ang bintana at humarurot paalis. Tila ba sinasabi niya na kahit nakatakas si Iska, siya pa rin ang panalo. Dinala si Lyra sa isang ligtas at malinis na pasilidad. Doon muling nilinis ang kanyang sugat at binigyan siya ng tamang kagamitan. Kinagabihan habang nakaupo si Lyra sa tabi ng kama ni Iska, inilabas niya ang isang makapal na folder. Iska, kailangan mong lakasan ang loob mo sa sasabihin ko, panimula ni Lyra. Nag-imbestiga ako sa loob ng ospital bago kita nakuha. Nakuha ko ang original surgical records mula sa isang source. Para saan pa, Lyra? Alam ko namang nasa katawan na ni Doña Salvacion ang bato ko. Yun ang dahilan kung bakit ako nagpakatanga, malungkot na sabi ni Iska. Umiling si Lyra. Ang kanyang tingin ay seryoso at may halong misteryo. Yun ang akala mo. Yun ang pinalabas nila sa'yo para mapilit ka nilang pumirma sa mga papeles. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Iska. Unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ibinuklat ni Lyra ang folder at ipinakita ang isang dokumentong may tatak na confidential. Iska, nagkaroon ng komplikasyon sa screening ni Doña Salvacion sa huling sandali. Hindi compatible ang dugo mo sa kanya dahil sa isang rare antibody na hindi nila nakita noong una. Hindi nila nakuha ang bato mo para sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Iska. Pero, kinuha nila narito ang sugat, nararamdaman ko ang kawalan. Yes, they took it, mading sabi ni Lyra. Kinuha nila dahil bayad na sila ng ibang tao. Iska, ibinenta nila ang bato mo sa isang black market donor list para mabawi ang nagastos nila sa'yo. At alam mo ba kung sino ang nakakuha nito? Napatitig si Iska sa kanyang kaibigan, hindi makahinga. Isang 14 na taong gulang na batang babae na nagngangalang Micaela. Isang batang mahirap na nasa priority list ng gobyerno. Isang doktor na may konsensya ang nag-divert ng organ mo nang malaman niyang peke ang mga dokumento ng mga ilustre. Nalaglag ang puso ni Iska. Hindi para sa kanyang biyunan, hindi para sa pamilyang sinamba niya. Iska, pagpapatuloy ni Lyra, hindi ang biyunan mo ang nakakuha ng bato mo, pero dahil sa kasakiman ng mga ilustre, hindi nila alam na ang ginawa nilang krimen ang magiging susi para mabulok silang lahat sa kulungan. Nanginginig ang mga daliri ni Iska habang nakatitig sa puting papel na inabot ni Lyra. Ang mga letrang nakalimbag sa dokumento ay tila lumalangoy sa kanyang paningin, bumubuo ng isang katotohanang hindi agad kayang tanggapin ng kanyang isipan. Isang 14 na taong gulang na bata. Isang inosenteng buhay ang nadugtungan ng hininga mula sa mismong laman na ninakaw sa kanya. Tila bumalik ang kanyang gunita sa araw na pinapirma siya sa mga peking papeles. Nasa loob sila noon ng marangyang kwarto ni Doña Salvacion. Hawak ng matanda ang isang mamahaling rosaryong gawa sa perlas. Nagkukunwaring mahina ang boses, ngunit may talim ang bawat salita. Utang mo ang magandang buhay mo ngayon sa anak ko, Iska. Sabi ni Doña Salvacion noon, habang ipinapatong ang malamig nitong kamay sa balikat niya. Isang maliit na hiwalang iyan kapalit ng karangalan na maging bahagi ng pamilya namin. Ang pag-aalay mo ng sarili para sa akin ay kalugod-lugod sa Diyos. Patunay iyan na hindi ka na isang patay gutom na walang kwenta. Nabalik lamang ang diwa ni Iska sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang mahigpit na pisil ni Lyra sa kanyang kamay. Ang alaala ng mapanlinlang na mukha ng kanyang biyunan ay napalitan ng mainit na luhang tumulo sa kanyang pisngi. Paano nangyari yun, Lyra? Basag ang boses na tanong ni Iska. Kung hindi pwede sa kanya ang dugo ko, bakit itinuloy pa rin nila ang operasyon? Bakit hinayaan ni Renzon na biyakin ako ng walang dahilan? Huminga ng malalim si Lyra, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit para sa kaibigan. Dahil negosyo ang tingin nila sa'yo, Iska. Nang malaman nilang magre-reject ang katawan ni Salvation sa huling sandali,
Naghanap agad si Renzon ng mayamang pasyente sa black market. Plano nilang ibenta ang bato mo sa isang dayuhan para mabawi ang lahat ng ginastos nila sa peking kasal nyo. Napahawak si Iska sa kanyang dibdib, tila kinakapos ng hininga sa tindi ng kasamaang naririnig. Ang lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar ay ibinenta siya na parang isang hayop sa katayan. Pero may isang tao sa loob ng sindikato nila ang hindi nakatiis. Pagpapatuloy ni Lyra ang boses ay may halong paggalang. Si Dr. Aris. Nang makita niya ang mga peking papeles mo at ang binabalak ni Renzon ginamit niya ang sistema, ibiniyahe niya ang organ mo papalabas ng pribadong ospital at ipinasok sa National Emergency Registry. Napunta ito sa nangunguna sa listahan, kay Micaela. Isang batang matagal nang naghihintay ng himala. Dahan-dahang ibinaba ni Iska ang kanyang kamay patungo sa makapal na gasa sa kanyang tagiliran. Hinaplos niya ito. Ang sugat na ito na ilang oras pa lamang ang nakalipas ay simbolo ng kanyang katangahan at pagkaalipin ay biglang nag-iba ng kahulugan. Tumigil ang kanyang paghikbi. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib, tinutunaw ang yelo ng pait na iniwan ni Renzon. Hindi sa isang demonyo napunta ang kanyang sakripisyo. Ang bahagi ng kanyang katawan ay kasalukuyang tumitibok naglilinis ng dugo at nagbibigay ng kinabukasan sa isang batang hindi niya man lang kilala. Buhay ang isang bata. Pabulong na sabi ni Iska, tila kinakausap ang sarili. Tumingala siya kay Lyra, at sa unang pagkakataon, mula nang magising siya sa bodega, may nakitang kislap ng liwanag sa kanyang mga mata. Buhay siya dahil sa akin, Lyra. Hindi nagtagumpay ang kasamaan nila. Ngumiti si Lyra at tumango, pinupunasan ng luha ng kaibigan. Ikaw ang nagligtas sa kanya, Iska, at ngayon ililigtas din natin ang sarili mo. Biglang umilaw at nag-vibrate ang telepono ni Lyra sa ibabaw ng mesa, basag ang tahimik at sagradong sandali sa loob ng kwarto. Nakita ni Lyra ang pangalan sa screen. Nag-iba ang timpla ng kanyang mukha. Tumingin siya kay Iska bago pinindot ang sagot at inilagay ang tawag sa loudspeaker. Mula sa maliit na aparato umalingaw-ngaw ang boses na minsan nang sumira sa buhay ni Iska. So nakuha mo na pala ang aso ko, Attorney Manawis. Malamig at puno ng kayabangan ang boses ni Renzon. Sana binigyan mo siya ng masarap na pagkain bago mo siya ikulong. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi pa tayo tapos. Napakuyom ang mga kamao ni Iska, naramdaman niya ang matalim na kuko na bumaon sa sariling palad. Wala ka nang makukuha kay Iska, Renzon, matapang na sagot ni Lyra. At humanda na kayo dahil sisiguraduhin kong lalabas ang lahat ng baho ng pamilya nyo. Isang halakhak ang narinig mula sa kabilang linya. Isang tawang walang kaluluwa. Good luck proving that, Attorney. Walang maniniwala sa isang probinsyanang baliwta. Pang-aasar ni Renzon. Bago tuluyang namatay ang linya, bumaba ang tono ng boses nito, nagiiwan ng isang seryosong banta. Tell my dear wife, babayaran niya ang bawat sentimo na ninakaw niya sa pamilya ko. Kahit kailanganin ko pang bawin yon gamit ang natitira niyang buhay. Namutawi ang mabigat na katahimikan sa loob ng kwarto matapos mamatay ang tawag, habang ang banta ni Renzon ay tila isang malamig na hanging patuloy na umiikot sa kanilang paligid. Isang malaking trahedya ang sinapit ng aming pamilya. Tinanggap namin siya ng buong puso, binigyan ng marangyang buhay, ngunit sa huling sandali, tinakasan niya kami dahil hindi namin maibigay ang milyon-milyong pisong hinihingi niya. Ang boses ni Doña Salvacion na nagmumula sa telebisyon ay tila isang nakalalasong usok na mabilis na pumuno sa tahimik na kwarto. Nakaupo si Iska sa dulo ng kama, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa screen. Sa balita, isinasagawa ang isang malaking charity gala na inorganisa ng mga ilustre. Nakaupo ang matanda sa isang mamahaling wheelchair, balot ng makapal na shawl at panay ang pahid ng panyo sa kanyang tuyong mga mata. We are victims of a scam, patuloy ni Doña Salvacion sa harap ng mga kumikislap na kamera ng media. Ginamit niya ang sakit ko para perahan ang anak ko. She is a heartless extortionist. Ngayon nag-aagaw buhay ako dahil sa pagkaantala ng operasyon ko. Naramdaman ni Iska ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang mga salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyunan ay purong kasinungalingan, ginawang baligtad ang katotohanan upang silang mga demonyo ang magmukhang anghel sa paningin ng publiko. Siya na hiniwa ang katawan at ninakawan ng laman ang tinatawag ngayon na mangingikil. Lumipat ang camera kay Renzon. Maayos ang kanyang buhok, nakasuot ng itim na suit na nagpapamukha sa kanyang nagluluksa at pagod. Ngunit ang higit na nakapukaw ng atensyon ni Iska
ay ang babaeng nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Isang babaeng may mahaba at tuwid na buhok na kasuot ng eleganteng pulang damit at may perpektong ngiti. Mabuti na lang at nandito si Clara, malungkot na sabi ni Renzon sa reporter habang hinahaplos ang kamay ng babae. She is a very close family friend. Siya ang tumutulong sa amin ni Mama para makabangon mula sa betrayal na ginawa ng asawa ko. Kung hindi dahil sa kanya baka gumuho na ang mundo ko. Tumitig si Clara sa camera, ang kanyang mga mata ay may nakatagong kislap ng tagumpay at pang-uyam. Tila ba alam niyang nanonood si Iska sa mga oras na iyon? We just want peace. Sana makonsensya ang babaeng iyon sa ginawa niya sa pamilya ilustre. Hindi na makaya ni Lira ang pinapanood. Kinuha niya ang remote at pinatay ang telebisyon, pinalitan ng bingi at mabigat na katahimikan ng silid. Humarap si Lira kay Iska, nag-aalala na baka muling bumagsak ang emosyon ng kaibigan dahil sa lantarang paninira ng mga ito. Ngunit walang pumatak na luha mula sa mga mata ni Iska. Kinuha ni Iska mula sa kanyang tabi ang isang maliit na piraso ng tela, ang telang may borda ng pangalan ni Renzon na nakuha ni Lira mula sa mga natitirang gamit niya sa ospital. Iyon sana ang patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Iyon sana ang pangako ng kanyang katapatan. Sa isang iglap, ikinuyom ni Iska ang kanyang kamay, mahigpit, madiin. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko at bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Nilukot niya ang telang iyon, dinurog kasama ng lahat ng ilusyon na minsan siyang minahal ng lalaking nasa telebisyon. Sino si Clara, gaano na sila katagal nagkikita habang siya ay nagpapakabaliw na maging perpektong asawa sa loob ng mansyon. Ang mga katanungang iyon ay naging gatong sa apoy na nagsisimula ng magliyab sa kanyang dibdib. Ang lungkot at panghihinayang ay tuluyan ng natunaw na palitan ng isang malamig at matalim na puot. Hindi na siya ang probinsyanang yuyuko at iiyak sa sulok. Hindi niya hahayaang angkinin ng mga ilustre ang kwento ng kanyang buhay. Lira at basag ni Iska sa katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay buo, mababa at puno ng banta. Gusto kong bawiin ang mga gamit ko sa mansyon nila. Napakunot ang noo ni Lira. Iska, delikado. Baka kung anong gawin nila sa'yo, ako na ang kukuha. Umiling si Iska. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mga binti mula sa ilalim ng kumot. Ang bawat paggalaw ay nagpapadala ng matinding kirot mula sa kanyang tagiliran hanggang sa kanyang gulugod, ngunit kinagat niya ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang anumang daing. Inilapat niya ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Iska, huwag kang tumayo, sariwa pa ang tahi mo. Natatarantang awat ni Lira, akmang aalalayan ang kaibigan. Itinaas ni Iska ang kanyang kamay upang pigilan si Lira. Ginamit niya ang gilid ng kama upang suportahan ang kanyang bigat. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at pakiramdam niya ay mabibiyak ang kanyang tiyan sa sakit. Ngunit pilit niyang itinayo ang kanyang sarili ng tuwid. Ang babaeng ginawang basahan ng mga ilustre ay tumayo gamit ang sariling lakas. Tumingin si Iska ng diretso sa malaking salamin na nasa harap ng kanyang kama. Nakita niya ang kanyang sarili, maputla, may malalalim na marka ng puyat at iyak, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ko na kailangang magtago, Lira, mariing sabi ni Iska habang hindi inaalis ang tingin sa sariling refleksyon. Kung gusto nilang palabasin na ako ang halimaw sa kwentong ito, ibibigay ko sa kanila ang halimaw na hinahanap nila. Handa na akong lumaban. Ang naglalakihang gate na gawa sa bakal ng mansyon ng mga ilustre ay dati nang sumisimbolo ng kaligtasan at pangarap para kay Iska. Ngunit ngayong hapon, habang nakatayo siya sa labas nito kasama si Lira, ang mataas na bakod ay tila isang hawla ng mga halimaw na minsan niyang tinawag na pamilya. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na determinasyon na bawiin ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Bumukas ang mabigat na pinto ng mansyon matapos kausapin ni Lira ang mga gwardya. Sinalubong sila ng matatalim na tingin ng mga kasambahay. Si Manang Fe, ang mayordomang palaging nag-uutos kay Iska, na parang siya ay isang hamak na utusan, nung narito pa siya ay nakapamewang sa gitna ng sala. Tiningnan nito si Iska mula ulo hanggang paa, tila nandidiri sa simpleng maong at maluwag na kamiseta na suot niya. Ngunit hindi ibinaba ni Iska ang kanyang paningin. Tinitigan niya si Manang Fe hanggang sa ang matandang mayordoma mismo ang umiwas ng tingin at nagmamadaling umalis upang tawagin ang kanyang mga amo.
Ilang sandali pa narinig nila ang mahinang paggulong ng gulong sa makinis na marmol na sahig. Pumasok si Doña Salvacion sakay ng kanyang wheelchair, akay-akay ng kanyang paboritong anak na si Renzon. Ang matanda ay nakasuot ng manipis na sutla, ang kanyang mukha ay may bakas ng pagkainis dahil naabala ang kanyang pamamahinga. Look who decided to show up. Panimula ni Renzo ng kanyang boses ay puno ng pangungutya at kayabangan. Ano ito, Iska? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo sa ospital? O nandito ka para magmakaawa dahil naubos na ang barya sa bulsa mo? Hindi sumagot si Iska. Nanatili siyang nakatayo, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga binti dahil sa kirot ng kanyang sariwang tahe. Hinarap niya ang lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang sarili. Ang lalaking nangakong aalagaan siya habang buhay, ngunit siya ring mismong nagkabaon ng patalim sa kanyang likuran. Magsalita ka, ingrata, matalim na sigaw ni Doña Salvacion mula sa kanyang silya. Tumaas ang kilay ng matanda, iginagalaw ang kanyang kamay na puno ng gintong singsing. Napakakapal din ng mukha mong tumungtong muli sa bahay ko matapos mong tangkaing perahan ang pamilya ko. Lumapit ka rito at magmano ka. Matuto kang rumespeto sa mga taong nagahon sa'yo sa kahirapan. Dati sa tuwing iuutos ito ng matanda, mabilis pang tatakbo si Iska Yuyuko at ididikit ang kamay ng kanyang biyunan sa kanyang noo bilang tanda ng labis na paggalang at utang na loob. Ngunit ngayon, hindi man lang gumalaw ang mga paa ni Iska. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran kung saan nakatago ang hiwa na nagpapaalala sa kanyang katangahan. Tinitigan niya ang nakalahad na kamay ni Doña Salvacion, ang kamay na pumirma sa mga peking dokumento, ang kamay na nag-utos na itapon siya sa bodega. Ang kamay na nagtapon sa akin sa madilim na bodega ay hindi kailanman karapat-dapat sa aking respeto. Kalmado ngunit madiing sagot ni Iska. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Walang luha. Walang pakiusap. Hindi na ako ang alipin na binili nyo. Nandito lang ako para kunin ang mga naiwan kong gamit, kabilang ang mga litrato ng tunay kong pamilya na nasa kwarto ko. Namula ang mukha ni Renzon sa galit. Humakbang siya palapit kay Iska, ang kanyang mga mata ay nagbabanta. How dare you speak to my mother like that? Dapat nga nagpapasalamat ka at naranasan mong tumira sa ganitong klasing bahay. Wala kang kwentang babae, ginamit mo lang kami. Ginamit ng husto ni Renzon ang kanyang kakayahang baligtarin ang sitwasyon, pilit na ipinapamukha na si Iska ang may utang na loob, na si Iska ang sumira sa kanilang buhay. Ngunit hindi gumana ang kanyang panlilinlang. Humakbang si Lyra at humarang sa pagitan ni Renzon at Iska, hawak ang isang itim na folder. Back off, Mr. Illustre. Babala ni Lyra, ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. We are only here for her personal belongings. At kung susubukan yung pigilan ng kliyente ko, may dala akong court order na magpapahintulot sa pulisya na pasukin ang bahay na ito. Gusto mo bang magkagulo ngayon dito? Napatingin si Renzon sa itim na folder na hawak ni Lyra. Biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Ang matapang at aroganteng lalaki ay biglang napalunok, ang kanyang mga mata ay pasimpleng lumihis, tila may malaking sikreto siyang pinoprotektahan sa loob ng bahay na iyon na ayaw niyang makita ng sinuman, lalo na ng isang matalinong abogado. Umatras siya ng isang hakbang, nag-iwas ng tingin. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Sa bahay ko, nagwawalang sigaw ni Doña Salvacion. Pilit niyang itinayo ang kanyang sarili, mula sa wheelchair ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kamatis sa tindi ng puot. Mga patay gutom, wala kayong karapatan. Hindi na natapos ng matanda ang kanyang isisigaw. Biglang nanlaki ang mga mata ni Doña Salvacion. Napaka pa siya sa kanyang dibdib pababa sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng galit ay biglang napangiwi sa isang matinding sakit na hindi niya mailarawan. Nanigas ang kanyang buong katawan. Bago pa man makalapit si Renzon, bumagsak ang matanda sa malamig na marmol na sahig. Nagkagulo ang mga kasambahay. Nataranta si Renzon, nakaluhod sa tabi ng kanyang ina, sumisigaw ng tulong habang pilit na ginigising ang matanda. Nakatayo lang si Iska, pinapanood ang babaeng nagpabiyak sa kanyang tiyan na ngayon ay namimilipit sa sakit na dulot ng sarili nitong kasakiman. Ang tanging maririnig sa malawak at marangyang sala ay ang magaspang at putol-putol na paghugot ng hininga ng matanda. Bawat singhap ay tila nakikipaglaban sa kamatayang unti-unting lumalapit. Ang mga sirena ng ambulansya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lansangan, nilalapastangan ang karangyaan ng mansyon ng mga Illustre.
Maingat na inakyat ng mga paramedic si Doña Salvacion sa stretcher habang si Renzon ay sumisigaw ng mga utos at nagpapakita ng labis na pagkabahala. Isang pagkabahala na tila mas nakatuon sa reputasyon kaysa sa kalusugan ng kanyang ina. Nakatayo lang si Iska sa gilid pinapanood ang lahat. Nakita niya ang pagkasindak sa mukha ni Renzon. Hindi ito ang pagkabigla ng isang anak na nag-aalala sa ina, kundi ang takot ng isang lalaking may pinoprotektahang sikreto na posibleng masira. Iska, tara na, sinabihan na namin ang ospital na bantayan siya. Pabulong na sabi ni Lyra habang hinahawakan ang braso ng kaibigan. Hindi tayo pwedeng manatili rito ng matagal. Marami pa tayong kailangang ayusin. Ngunit hindi gumalaw si Iska. Nakatitig lang siya sa papalabas na ambulansya, ang kanyang mga mata ay blangko, ngunit puno ng unawa. Ang babaeng minsang umapi sa kanya ay ngayoy nagdurusa. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan, ngunit wala rin siyang nakitang puwang para sa awa. Ito ay katarungan na dumating sa sarili nitong paraan. Sa kabilang banda sa loob ng isang pribadong kwarto ng ospital, si Doña Salvacion ay nagwawala. Kakalabas lang niya sa MRI at ang bawat salita ng doktor ay tila patalim na tumatarak sa kanyang matigas na puso. Pasensya na po, Doña Salvacion, kalmadong paliwanag ng doktor. Pero ang transplant po niyo noon, nagkaroon po talaga ng rejection sa huling sandali. Hindi niyo po talaga natanggap ang bato ng donor. Anong sinasabi mo? Sigaw ni Doña Salvacion pilit na bumabangon mula sa kanyang higaan. Kinuha nila ang bato ng babaeng yan, ako ang nagbayad. Dapat nasa akin na yon, niloloko niyo ako. Pumasok si Renzon sa kwarto, ang kanyang mukha ay kasing pula ng kanyang kurbata. Ano ang nangyayari dito, Doc? Bakit nagwawala si Mama May? Bagong gamot ba kayong ibinigay? Mr. Illustre, kailangan nating maging matapat sa inyong ina, sabi ng doktor. Ang kidney transplant na dapat sanang ginawa noong nakaraang buwan ay hindi na isagawa sa kanya dahil sa incompatibility. Ang inyong ina ay patuloy na nangangailangan ng kidney dialysis. Nanlaki ang mga mata ni Renzon. Nagtago siya ng impormasyon, pinalabas niyang maayos ang operasyon para hindi siya singilin muli ng kanyang ina sa mga gastusin. Ngunit ngayon, ang kasinungalingan ay tuluyan ng nabunyag. Hindi, you're lying, pinaglalaruan niyo lang kami. Galit na sigaw ni Renzon sa doktor, sabay tulak sa upuan. Nagkagulo ang kwarto. Narinig ni Iska na naglalakad sa hallway kasama si Lyra patungo sa opisina ng ospital, ang sigawan mula sa kwarto ni Doña Salvacion. Napahinto siya at tumingin sa glass window ng kwarto. Nakita niya si Doña Salvacion na nanginginig sa galit at takot habang si Renzon ay halos mawala na sa kanyang sarili. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga ilustre ay nagsimula na. Habang nagpapatuloy ang sigawan, isang lalaki ang lumabas mula sa isang kalapit na opisina. Nakasuot siya ng puting lab gown at may pamilyar na tingin sa kanyang mga mata. Si Dr. Ares. Tumango ito kay Iska, isang tango na puno ng pagkilala at paggalang. Bago ko kayo iwan, pabulong na sabi ni Dr. Ares. Habang nadaanan sila, may nakita akong kakaibang transaksyon sa bank account ni Miss Villamor. Hindi nakarehistro sa kanyang pangalan ng access, pero may malaking halaga ang pumapasok at lumalabas. Dapat tingnan niyo yan. Pagkatapos magbigay ng impormasyon, ay nagmadali itong lumakad papalayo. Kumunot ang noo ni Lyra. Bank account, Iska, may ibang bank account ka ba na hindi mo sinasabi? Umiling si Iska. Wala, Lyra, bukod sa maliit kong ipon sa Batangas, wala akong ibang account. Nagmadaling lumakad si Lyra patungo sa kanyang laptop sa hotel room. Pinag-aralan niya ang mga dokumento at mga resibo na nakuha niya mula sa mga connection niya sa ospital. Ibinukas niya ang isang website ng bangko at maingat na inilagay ang mga detalye na may kaugnayan sa kasal ni Iska at Renzon. Maya-maya nanlaki ang kanyang mga mata. Sa screen ng laptop lumitaw ang isang bank statement na nakarehistro sa pangalan ni Iska Villamor. Ngunit ang bawat transaksyon mula sa malalaking halaga na ipinapasok hanggang sa mga kakatuwang withdrawals ay may kakaibang pattern. Ang mga lagda ay peke at ang mga transaction ay halatang minamanipula. Iska, may nakita ako. Mahinang sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay tila yelo. Hindi lang pala ang bato mo ang ninakaw nila. Ang buong identidad mo, ginamit din nila. Ginawa ka nilang front para sa isang napakalaking money laundering scheme. Iniharap ni Lyra ang laptop screen kay Iska. Ang mga numero at pangalan ay tila mga palaso na tumama sa kanyang dibdib. 1 milyong pisong pumasok.
500,000 ang lumabas. 2 milyong pisong pumasok. 1 milyong piso ang lumabas. Ang bawat transaksyon ay malinaw na minanipula. Ang malaking balanse ay nakakapanindig balahibo, ngunit wala ni isang sentimo rito ang napunta sa kanyang kamay. Ang kanyang pangalan ay ginamit upang pagtakpan ang isang malaking sindikato ng pera. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Renzon na gumulo sa mansion pact. Bulong ni Lira ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ito ang pinakamalaking sikreto nila. Hindi lang scam ang kasal mo, Iska. Ito ay malalim na kriminal na gawain. Nakatitig si Iska sa screen, ang kanyang puso ay tila isang drum na tumutugtog ng napakabilis. Hindi lang siya isang biktima ng pag-ibig. Siya ay biktima ng isang malaking krimen na nagpapakita ng tunay na kadiliman sa likod ng kinang ng pamilya Ilustre. Ang mga numerong ito na dati ay walang kahulugan ay naging patunay ng isang kasamaang mas malalim pa sa kanyang iniisip. Ang pampublikong ospital ay punong-puno ng tao, napakalayo sa tahimik pribado at malamig na pasilidad kung saan dinala si Iska ng mga Ilustre. Dito maririnig ang iyak ng mga sanggol, ang bulungan ng mga nag-aalalang pamilya, at ang mabilis na hakbang ng mga nurse sa masikip na pasilyo. Amoy alkohol, lumang papel, at pawis ang hangin, ngunit sa kabila ng ingay at kakulangan sa pasilidad, may kakaibang init at buhay na nararamdaman si Iska. Maingat siyang naglakad, hawak ang kanyang tagiliran, na sumasakit pa rin sa bawat malalim na hininga. Sa dulo ng Ward 3 sa tabi ng isang bintanang may lumang kurtina, nakita niya ang isang batang babae na nakasandal sa mga unan. Si Micaela. 14 na taong gulang, may manipis na buhok at maputlang balat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa buhay. Sa tabi ng kanyang kama nakaupo ang isang lalaking may mga kamay na magaspang dahil sa mabigat na trabaho, ang kanyang ama si Tatay Julio. May hawak itong maliit na kutsilyo at maingat na nagbabalat ng mansanas para sa anak. Kailangan mong ubusin ito, anak. Malambing na sabi ni Julio habang iniaabot ang isang hiwa ng prutas. Sabi ng doktor, kailangan mong lumakas para hindi masayang ang regalong ibinigay sa'yo. Opo, tay, nakangiting sagot ni Micaela. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Iska ang isang perpektong ngiti na nagmula sa isang pusong muling nabuhay. Ang sarap po sa pakiramdam. Parang bago na po ulit ang katawan ko. Gusto ko na pong pumasok sa eskwela paggaling ko. Napatigil si Iska sa may pintuan. Ang kanyang puso ay tila piniga, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang bahagi ng kanyang katawan na ipinagkait sa kanya ng kasakiman ay narito ngayon nagbibigay ng pag-asa sa isang pamilyang walang ibang sandata, kundi ang pagmamahal sa isa't isa. Naramdaman ni Micaela ang presensya ng isang tao sa may pinto, kaya lumingon ito. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi nag-atubili ang bata. Ngumiti ito ng napakatamis at kumaway kay Iska. Hello po ate, pasok po kayo, masiglang tawag ni Micaela. Napaatras ng bahagya si Iska, biglang nakaramdam ng kaba. Ngunit dahan-dahan din siyang ngumiti at kumaway pabalik. Salamat, naliligaw lang ako. Natutuwa lang akong makita kang masaya. Tumingin si Tatay Julio kay Iska. Ang kanyang ngiti ay biglang napawi na palitan ng isang seryoso at tila nagdududang ekspresyon. Pinagmasdan niya ang mukha ni Iska, ang maputla nitong pisngi, at ang paraan ng paghawak nito sa kanyang tagiliran. Tila may isang ideya na biglang pumasok sa isip ng matanda na nagdulot sa kanya ng matinding kabalisahan. Sino po sila, Con? Tanong ni Julio, ang kanyang boses ay bumaba, tila may gustong itago sa kanyang anak. May kailangan po ba kayo sa amin o may nagpadala po ba sa inyo? Wala po, tatay. Napadaan lang po talaga ako. Maingat na sagot ni Iska, ngunit napansin niya ang panginginig ng mga kamay ni Julio habang ibinababa ang kutsilyo. Tumayo si Julio at lumapit kay Iska. Nilalampasan ang kama ng anak upang hindi nito marinig ang kanilang pag-uusap. Ikaw ba? Ikaw ba ang asawa ng lalaking iyon? Ang lalaking nagpunta rito noong isang linggo at nag-alok ng pera kapalit ng mabilis na operasyon. Bulong ng matanda, ang mga mata ay puno ng takot at pagkilala. Sabi ni Dr. Ares, may masamang nangyari sa donor. Ikaw ba siya? Nalaglag ang puso ni Iska
Alam ng ama ni Michaela ang tungkol sa transaksyon o may bahagi ng katotohanan na pilit na itinago sa kanya ni Renzon. Bago pa makasagot si Iska, naramdaman niya ang isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Iska, kailangan na nating umalis ngayon din. Ang boses ni Lyra mula sa dulo ng pasilyo ay puno ng babala, ngunit huli na ang lahat. Bago pa makahakbang si Iska, papalabas ng ward isang pamilyar at matangkad na anino ang humarang sa liwanag ng pinto. Si Renzon. Kasunod nito ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang kanyang mukha ay may madilim na ngiti na nagpapahiwatig na nakuha niya ang kanyang hinahanap. Sabi ko na nga ba dito ka lang pupunta, aking mahal na asawa? Malamig na sabi ni Renzon habang dahan-dahang lumalapit kay Iska. Masyadong malambot ang puso mo. At ang malalambot na puso, madaling durugin. Hinawakan ng isa sa mga lalaki ni Renzon ang braso ni Iska ng napakahigpit dahilan upang mapadaing siya sa sakit dahil sa kanyang sariwang tahi. Mabilis na kumilos ang mga tao sa ospital dahil sa takot. Kasabay nito ang marahas na pagbalandra ng pinto ng isang itim na sasakyan sa gilid ng kalsada sa labas na nag-iwan ng nakatutulig na tunog sa paligid habang dinala si Iska papalabas ng walang kalaban-laban. Pulis, huwag kayong aalis dyan. Nakakordon na ang buong lugar. Ang matapang na sigaw ni Lyra, kasabay ng mabilis na pagdating ng mga gwardya ng ospital at ng dalawang naka-uniforming pulis, ay naging sapat na dahilan upang mapatigil ang mga tauhan ni Renzon. Sa gitna ng masikip at punong-pusing pasilyo ng pampublikong ospital, napilitang bumitaw ang lalaking mahigpit na nakahawak sa braso ni Iska. Tumingin si Renzon kay Lyra, pagkatapos ay kay Iska na hawak-hawak ang kanyang sumasakit na tagiliran. Isang mapait at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang hindi niya pwedeng dukutin si Iska sa harap ng napakaraming saksi nang hindi nadidikit ang kanyang pangalan sa iskandalo. Hindi pa tayo tapos, Iska. Pabulong na banta ni Renzon, sapat lang para marinig niya. Maliit ang mundo at mas maliit ang mundong ginagalawan mo. Tumalikod si Renzon at ang kanyang mga tauhan, mabilis na naglakad papalabas ng ospital. Kasunod nito ang marahas na pagbalandra ng pinto ng kanilang itim na sasakyan sa gilid ng kalsada na nag-iwan ng nakatutulig na tunog sa paligid habang mabilis silang humarurot paalis. Ilang araw matapos ang marahas na pagtatangka na iyon, na pagtanto ni Iska at Lyra na hindi na sila pwedeng manatiling tahimik. Sila na ang unang kailangang magsalita bago pa tuluyang baligtarin ng mga ilustre ang katotohanan sa mata ng publiko. Sa loob ng isang masikip na function room na inarkila ni Lyra, ang hangin ay puno ng tensyon. Ang ingay ng mga reporter na nag-aayos ng kanilang mga kamera at mikropono ay tila isang nagbabadyang bagyo. Nakaupo si Iska sa gitna ng lamesa, nakasuot ng simpleng puting blusa. Ang kanyang mukha ay maputla ngunit may bakas ng kakaibang lakas na hindi pa nakikita sa kanya noon. Attorney Manawis, sigaw ng isang reporter mula sa gitna ng karamihan. Totoo po ba ang pahayag ng pamilya ilustre na ang kliyente niyo ay tumakas pagkatapos manghingi ng 10 milyong piso kapalit ng kanyang bato? Oo nga po, sinasabi rin po nila na ginamit lang ni Iska ang kasal para makaahon sa kahirapan. Sunod-sunod na tanong ng isa pang reporter na halatang binayaran ng mga ilustre upang sirain ang reputasyon ni Iska. Tumayo si Lyra, inayos ang kanyang mikropono at hinarap ang mga reporter ng walang takot. Ang mga paratang na iyan ay walang batayan at purong kasinungalingan. Nandito kami ngayon para ipakita ang tunay na mukha ng pamilyang sinasamba ninyo. Bago pa man makapagsalita si Lyra tungkol sa mga dokumento, biglang bumukas ang pinto sa likod ng kwarto. Pumasok si Attorney Marcelo, ang sikat at mayabang na abogado ng mga ilustre, kasama ang ilang bodyguard. This press conference is a sham, malakas na deklarasyon ni Attorney Marcelo habang naglalakad patungo sa harap. My clients, the Ilustre family, are honorable people. Ang babaeng iyan ay isang impostor na naghahanap ng madaling pera. Wala kayong ebidensya. Nagsimulang magbulungan ang mga reporter, muling ibinaling ang mga kamera kay Iska. Naramdaman ni Iska ang matinding sakit sa kanyang tagiliran, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Humarap siya ng diretso sa mga kamera, nilalagpasan ang nagmamalaking abogado ng kanyang asawa. Kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang boses ay naging malinaw at buo, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nanggako ako sa harap ng altar. Panimula ni Iska ang kanyang mga mata
ay nakatitig sa pulang ilaw ng pinakamalaking camera. Nangako ako kay Renzon na ibibigay ko ang buhay ko, ang lakas ko, at ang aking katapatan. At tinupad ko yon. Hindi pera ang ibinigay ko sa kanila, kundi ang sarili kong laman. Ang aking bato na kinuha nila habang ako ay natutulog ay naging kabayaran sa isang kasal na simulat sa pool ay isa palang patibong. Natahimik ang buong silid. Ang mga reporter na kanina pa sumisigaw ay tila nawalan ng boses. Sinasabi niyo na ako ay nangingikil pa. Pagpapatuloy ni Iska dahan-dahang itinataas ang gilid ng kanyang blusa upang ipakita ang makapal na gasang nakatakip sa kanyang sariwang sugat. Ito ba ang mukha ng isang taong nangingikil? Ang iwanan sa isang madilim na bodega ng ospital, habang dugo ang nag-aagaw buhay. Kung pera lang ang gusto ko, bakit buhay ko ang kinuha nila? Kasinungalingan. Sigaw ni Attorney Marcelo, ngunit ang kanyang boses ay tila wala ng lakas sa harap ng lantarang ebidensya ng sugat ni Iska. Attorney Marcelo, mabilis na sumingit si Lira. Suriin natin ang mga surgical papers ng kliyente ko kung sino ang tunay na kriminal dito. Meron kaming hawak na ebidensya ng peking pirma at ang original na medical record na nagpapatunay na ang bato ni Iska ay ibinenta nyo sa black market. Matapos ang mainit na sagupaan, natapos ang press conference na pabor kay Iska. Habang lumalabas sila sa gusali, sinalubong sila ng isang grupo ng mga kababaihan. Hindi sila mga reporter, kundi mga ordinaryong ina at manggagawa. May hawak silang mga simpleng karton na may nakasulat na laban Iska at karangalan para sa mga babae. Isang matandang babae ang lumapit at humawak sa kamay ni Iska. Kasama mo kami, Neng, huwag kang susuko. Napaiyak si Iska ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat. Naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Bumalik sina Iska at Lira sa opisina upang ihanda ang mga dokumentong isusumite sa korte kinabukasan. Ito ang mga bank statement ng money laundering at ang orihinal na pirma ni Dr. Ares. Iska, kunin mo nga yung asul na folder sa drawer ko, utos ni Lira habang abala sa kanyang laptop. Iyon ang pinaka-importanteng ebidensya natin para bukas. Lumapit si Iska sa lamesa ni Lira at dahan-dahang hinila ang drawer. Napatitig si Iska. Walang asul na folder doon. Ang drawer ay ganap na walang laman. Kahit ang mga kopya ng bank transactions at ang orihinal na medical report ay nawawala. Lira! Mahinang tawag ni Iska, ang kanyang boses ay biglang nakaramdam ng matinding kaba. Bakit, Iska, nahanap mo ba? At tanong ni Lira habang lumalapit. Nang makita ni Lira ang bukas at walang lamang drawer na nigas ang kanyang buong katawan, napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi maaari, ako lang ang may susi ng drawer na ito. May nag-trydor sa atin dito sa loob ng opisina. Napatitig si Lira sa hawakan ng kanyang drawer. Walang gasgas ang susi, ngunit ang katotohanang walang natirang kahit isang papel sa loob ay patunay na ang magnanakaw ay hindi basta estranghero. May taong may hawak ng duplicate ng kanyang susi. May taong nagbenta ng kanilang laban sa mga ilustre. CGG, mahinang bulong ni Lira, ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng pader. Siya lang ang naiwan dito para mag-ayos ng mga files bago tayo umalis para sa press conference. Sabi niya, may bibilhin lang siyang gamot para sa kanyang hika. Nasaan siya ngayon, Lira? Tanong ni Iska, ramdam ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi pa man sila nakakatapak sa korte, tila ba unti-unti nang pinapatay ng mga ilustre ang kanilang pag-asa mula sa loob ng sarili nilang kampo. Doon siya nakatira sa boarding house sa likod ng opisina. Sagot ni Lira habang mabilis na kinukuha ang kanyang bag. Hindi pa siya pwedeng makalayo. Tara, hindi ininda ni Iska ang sakit sa kanyang tagiliran habang mabilis silang bumababa sa hagdanan ng gusali. Sa labas ang gabi ay malamig at ang makikitid na eskinita ay nababalutan ng dilim. Matapos ang ilang minutong paghahanap, nakita nila si Gigi sa dulo ng isang kalsada. May bitbit na malaking bag at balisang lumingon-lingon habang may kausap sa kanyang cellphone. Gigi, sigaw ni Lira, ang kanyang boses ay umalingaungaw sa tahimik na gabi. Nataranta ang assistant. Nabitawan niya ang kanyang cellphone sa semento at takmang tatakbo, ngunit mabilis siyang naharangan ni Lira. Napasandal si Gigi, sa pader nanginginig ang buong katawan habang yakap-yakap ang isang asul na folder, ang folder na naglalaman ng buhay at laban ni Iska.
Bakit Gigi? Bakit mo kami tinraidor? Galit na tanong ni Lyra, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pinagkatiwalaan kita. Binigyan kita ng trabaho nang walang gustong tumanggap sa'yo. Sorry po, attorney. Sorry po. Umiiyak na sagot ni Gigi, hindi makatingin ng diretso. Kailangan ko lang po ng pera. Ang nanay ko, nasa ICU po sa probinsya. Wala na po kaming pambayad sa ospital. Lalapit sana si Lyra para kunin ang folder ng harangan siya ni Iska. Dahan-dahang lumapit si Iska kay Gigi. Tiningnan niya ang nanginginig na assistant. Walang galit sa mga mata ni Iska, tanging isang malalim na lungkot at pag-unawa na nagmula sa sarili niyang karanasan bilang isang taong nagipit din sa buhay. Gigi malambing, ngunit may autoridad na tawag ni Iska. Alam ko ang pakiramdam ng walang makapitan. Alam ko ang pakiramdam ng gagawin ng lahat para sa pamilya. Pero ang perang ibinayad sa'yo, galing sa mga taong pumatay sa kaluluwa ko. Gusto mo bang maging bahagi ng krimen na sumira sa buhay ko? Napahikbi si Gigi, tuluyang nanghina ang kanyang mga tuhod at napaluhod sa semento. Iniabot niya ang asul na folder kay Iska. Sorry po, Ate Iska. Si Clara po. Si Clara ang nag-utos sa akin. Siya po ang nagbigay ng duplicate na susi at nangakong babayaran ang buong bill ng nanay ko sa ospital. Clara Call, kunot noong tanong ni Lyra. Ano ang kinalaman ng pamilyang iyon sa kanya? Tumingala si Gigi, pinupunasan ng kanyang mga luha. Hindi lang po basta kaibigan ng pamilya si Clara, attorney. Matagal na silang magkasama ni Renzon. Sila po talaga ang magkasintahan bago pa kayo ikasal, Ate Iska. Planado nilang lahat to. Hindi gusto ni Clara na ibigay ang sarili niyang bato kay Doña Salvacion, kaya hinanap ka nila. Isang probinsyanang walang pamilya na pwedeng gamitin at itapon pagkatapos ng operasyon, para pagkatapos magpakasal sila ni Renzon, gamit ang pera ng pamilya ilustre. Nanginig ang labi ni Iska. Ang bawat salita ni Gigi ay tila bagong sugat na idinaragdag sa kanyang katawan. Ang kanyang buong kasal, ang bawat gabi na magkasama sila ni Renzon, ang bawat salitang mahal kita, na binulong nito sa kanyang tainga, lahat ng iyon ay bahagi ng isang script na isinulat ni Renzon at Clara. Nasaan si Clara ngayon? Madiing tanong ni Iska. Nasa tapat po ng lumang bodega sa dulo ng eskinita. Nanginginig na sagot ni Gigi. Doon ko po dapat ibibigay ang folder na to sa kanya. Lyra, ibigay mo sa akin ang folder. Sabi ni Iska, ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng patalim. Ako ang haharap sa kanya. Iska, delikado, pilit na pigil ni Lyra, ngunit hindi siya pinansin ni Iska. Naglakad si Iska patungo sa madilim na eskinita, dala ang folder. Sa dulo ng daan, nakaparada ang isang marangyang pulang sasakyan. Nakasandal doon si Clara, nakasuot ng eleganteng damit at may hawak na sigarilyo. Nang makita niyang si Iska ang lumabas mula sa dilim, sa halip na si Gigi, bahagyang nag-iba ang mukha nito, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang mapang-asik na ngiti. So ang basurang asawa ay nandito pala, sardonikong sabi ni Clara, habang ibinubuga ang usok ng sigarilyo sa direksyon ni Iska. Saan mo nakuha ang lakas ng loob? Naharapin ako, Iska, isang hamak na ulila mula sa Batangas. Tingin mo ba talaga ay may laban ka sa amin ni Renzon? Humakbang si Iska. Palapit, bawat sapatos niya sa semento ay tila tunog ng nagbabadyang hustisya. Maaaring wala akong pera o kapangyarihan tulad niyo, Clara. Pero meron akong isang bagay na kailanman ay hindi niyo makukuha, gamit ang yaman niyo. At ano naman yon? Ang peking tapang mo, tawa ni Clara. Dangal mading sagot ni Iska, nakatitig ng diretso sa mga mata ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang dangal ko ang dudurog sa inyo ni Renzon, at ang folder na ito ang magiging rehas na magpapakita sa inyo kung saan talaga kayo nararapat. Nawala ang ngiti sa mukha ni Clara. Akmang aagawin nito ang folder nang mabilis na lumabas si Lyra mula sa gilid, hawak ang kanyang cellphone, nakasalukuyang nagre-record ng buong pag-uusap. I have your confession on record, Clara, banta ni Lyra. Trespassing, theft at conspiracy. Pili ka kung alin ang gusto mong maunang isampa ko sa'yo bukas ng umaga. Nanggagalaiti sa galit si Clara. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at pinasibad ito papalayo, iniwan ang dalawa sa gitna ng usok at alikabok. Nakahinga ng maluwag si Iska habang yakap ang folder. Ngunit ang kanyang cellphone sa bulsa ay biglang nag-vibrate. Kinuha niya ito at binasa ang isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kung hindi mo iuurong ang demanda, mapapahamak si Michaela. Nanlamig ang buong katawan ni Iska.
Napatingin siya sa madilim at makipot na eskinita sa kanyang harap. Isang mahabang guhit ng liwanag mula sa flashlight ang dahan-dahang gumapang sa madilim at makipot na eskinita, tila naghahanap ng susunod na biktima sa gitna ng gabi. Lira, nasa panganib si Micaela. Kailangan nating pumunta sa ospital ngayon din. Nanginig ang boses ni Iska habang ipinapakita ang mensahe sa kanyang cellphone. Hindi na niya ininda ang hapdi sa kanyang tagiliran o ang lamig ng gabi. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang 14 na taong gulang na batang may hawak ng kanyang bato, ang bata na walang kaalam-alam na nadamay sa isang digmaang hindi sa kanya. Sandali, tatawag ako ng pulis. Mabilis na tugon ni Lira habang pinatatakbo ang sasakyan patungo sa pampublikong ospital. Huwag kang padalos-dalos, Iska. Masama ang loob ni Renzon. Gagawin niya ang lahat para hindi mabulok sa kulungan. Nang makarating sila sa ospital, ang tahimik na gabi ay nabalot ng kaguluhan. Mula sa labas ng Ward 3, naririnig ang malalakas na sigaw at ang pag-iyak ng isang bata. Mabilis na tumakbo si Iska, nilalampasan ang mga nurse na natatakot lumapit. Sa loob ng ward nakatayo si Renzon, habang hila-hila sa braso si Micaela. Nakasubsob sa sahig si Tatay Julio, dugo ang nakahawak sa kanyang mukha, matapos saktan ng mga tauhan ni Renzon. Bitawan mo ako, Tatay, tulong po. Umiiyak na sigaw ni Micaela, pilit na kumakawala sa mahigpit na hawak ni Renzon. Sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan ng tatay mo. Sigaw ni Renzon, ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Gagamitin kita para maturuan ng leksyon ang babaeng sumisira sa pamilya ko. Bitawan mo ang bata, Renzon. Ang sigaw ni Iska ay umalingaw-ngaw sa buong ward. Walang pag-aalinlangan siyang sumugod at humarang sa pagitan ni Renzon at ni Micaela. Mabilis niyang niyakap ang bata nang napakahigpit ginamit ang sarili niyang katawan bilang pananggalang. Iska, galit na sigaw ni Renzon. Ang lakas din ng loob mong pumunta rito. Iurong mo ang demanda laban sa amin kung hindi sisiguraduhin kong hindi na makikita ng batang ito ang bukas. Hindi ko uurong ang kaso, Renzon. At hinding-hindi ko hahayaang saktan mo ang batang ito. Sagot ni Iska, ramdamang panginginig ng maliit na katawan ni Micaela na yakap-yakap niya. Kinuha mo na ang bahagi ng katawan ko. Huwag mo nang madamay ang buhay ng batang ito. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Iska mula kay Renzon, dahilan upang mapaupo siya sa sahig habang yakap pa rin si Micaela. Sumakit ng matindi ang kanyang tahi at pakiramdam niya ay muling bumuka ang kanyang sugat, ngunit hindi niya binitawan ang bata. Wala kang kwentang, babae. Sigaw ni Renzon, akmang sisipain si Iska nang biglang may humarang sa kanyang harap. Huwag mong susubukang hawakan si Iska. Si Nanay Rosa iyon, hawak ang isang mabigat na tray ng gamot. Kasunod nito ay ang pagpasok ng iba pang mga utility workers, nurse, at mga ordinaryong tao mula sa labas ng ospital, mga trooper ng DEEP, mga tindera, at mga kamag-anak ng iba pang pasyente na may hawak na mga kahoy at bakal. Sino ka para manakit ng tao rito? Sigaw ng isang trooper. Akala mo ba dahil mayaman ka, pwede mo nang apihin ang mga mahihirap? Napaurong si Renzon nang makita ang dumaraming ordinaryong mamamayan na handang ipagtanggol si Iska. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng pera ay walang silbi sa harap ng nagkakaisang galit ng mga tao. Mabilis na pumasok si Lira, kasama ang 2 pulis na may hawak na sandata. Walang gagagalaw, pulis ito, ibaba niyo ang mga hawak niyo. Napasuko ang mga tauhan ni Renzon, habang si Renzon mismo ay napilitang itaas ang kanyang mga kamay. Lumapit ang pulis at dahan-dahang inilagay ang posas sa kanyang mga kamay. Nakahinga ng maluwag si Iska, habang si Tatay Julio ay mabilis na dinaluhan ng mga nurse. Lumingon si Iska kay Lira. Paano nalaman ng pulis na nandito sila? May tumawag sa kanila bago pa tayo makarating, bulong ni Lira. Isang anonymous call mula sa isang doktor sa loob ng ospital. Napangiti si Iska, alam niyang si Dr. Aries. Muli ang nagligtas sa kanila sa huling sandali. Kinagabihan sa loob ng presinto, nakaupo si Iska at Lira sa tapat ng selda kung saan nakakulong si Renzon habang inaayos ang mga papeles ng kaso. Ngunit sa halip na matakot, nakasandal si Renzon sa mga rehas, may hawak na sigarilyo at nakangiti ng nakatutuya. Tingin niyo ba talaga ay makukulong ako ng matagal, Tad? Tawa ni Renzon, ang kanyang boses ay puno pa rin ng kayabangan.
Isang tawag ko lang sa mga koneksyon ni Mama, makakalabas ako rito bago mag-umaga. Walang silbi ang batas niyo, Iska. Sa huli ang pera pa rin ang magpapasya kung sino ang malaya. Nanginig ang bakal ng posas habang dahan-dahan itong kinakabit ng pulis sa gilid ng rehas upang ilipat si Renson sa kabilang kwarto. Ngunit ang tunog ng kadena ay hindi man lang nakabawas sa kumpiyansa ng kanyang mukha. Mabilis na hinampas ng hukom ang kahoy na maso sa kanyang lamesa upang patigilin ang ingay sa loob ng korte. Ang tunog ng mabigat na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit hindi nito tuluyang napatay ang bulungan ng mga taong nakasaksi sa pinakamalaking paglilitis sa kasaysayan ng pamilya Ilustre. Naka-wheelchair pa rin si Doña Salvacion sa tabi ng kanyang abogadong si Attorney Marcelo, sa kabila ng kanyang namumutlang mukha dahil sa lumalalang sakit sa bato. Ang kanyang tingin kay Iska ay puno pa rin ng galit at pagmamataas. Sa kabilang dako nakaupo si Renzon, na may bantay na pulis sa kanyang likuran. Wala na ang kanyang mamahaling kurbata, ngunit nananatili ang mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi. Your Honor, malakas na panimula ni Attorney Marcelo habang nakatayo sa gitna ng korte. Ang aking kliyente si Doña Salvacion ay isang kagalang-galang na pilantropo. Ang paratang na ninakaw nila ang organ ng nagrereklamong si Iska Villamor ay walang katotohanan. Kusang loob na ibinigay ng nagrereklamo ang kanyang bato bilang tanda ng utang na loob. Ang kasong ito ay isang lantarang pangingikil para sa pera ng aking mga kliyente. Tumayo si Lyra mula sa kanyang upuan, inayos ang kanyang mga papel, at hinarap ang hukom ng may determinasyon. Kung kusang loob nga ang pagbibigay Attorney Marcelo, bakit natagpuan ang aking kliyente sa loob ng isang maruming bodega ng ospital matapos ang operasyon? At bakit peke ang lahat ng dokumentong nilagdaan niya? Wala kayong ebidensya sa mga paratang na yan. Sigaw ni Doña Salvacion mula sa kanyang wheelchair, hindi na napigilan ang kanyang sarili. Sinungaling ang babaeng yan. Tinulungan namin siya, tapos ngayon ay sisirain niya kami. Isang hampas lupa na walang utang na loob. Ipapatawag ko po bilang saksi si Dr. Ares Vion, ang namuno sa operasyon, kalmadong sabi ni Lyra. Hakbang-hakbang na naglakad si Dr. Ares patungo sa witness stand. Nang hawakan niya ang Biblia upang manumpa, nakita ni Iska ang bahagyang pagkabahala sa mukha ni Renzon. Inilabas ni Dr. Ares ang isang makapal na asul na folder, ang mismong folder na kinuha ni na Iska mula kay Clara. Dr. Villon, tanong ni Lyra. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang nakasulat sa original na medical record ng ospital? Your Honor, seryosong pahayag ni Dr. Ares habang nakatingin sa hukom. Nagkaroon ng antibody rejection si Doña Salvacion sa bato ni Iska ilang oras bago ang operasyon. Sa ilalim ng batas, dapat ay itinigil ang operasyon. Ngunit nag-utos si Renzon Ilustre na ituloy ito. Plano nilang ibenta ang bato ni Iska sa isang dayuhan sa black market upang mabawi ang kanilang nagastos. Nang malaman ko ito, ginamit ko ang aking otoridad bilang doktor upang ilipat ang organ sa National Registry upang iligtas ang buhay ng 14 na taong gulang na si Micaela. Nagkagulo ang buong korte. Ang mga reporter ay mabilis na nagsulat sa kanilang mga papel. Kasinungalingan kay Kwamko. Sigaw ni Renzon pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga pulis. Binayaran ka ng abogadong yan para sirain kami. Mahuwag kang maniwala sa kanila. Tatawagin ko po si Iska Villamor sa witness stand, sabi ni Lyra. Dahan-dahang lumakad si Iska patungo sa gitna. Nang maupo siya, tumingin siya sa hukom. Ang kanyang mga mata ay walang takot, tanging ang malalim na katotohanan na nagmula sa kanyang mga pinagdaanan. Iska, may Iska. Malambing na tanong ni Lyra. Maaari mo bang ilahad kung ano ang nangyari sa'yo pagkatapos ng operasyon? Huminga ng malalim si Iska, naramdaman ang bahagyang kirot sa kanyang tagiliran. Nang magising ako, wala ako sa isang malinis na kwarto. Nasa loob ako ng isang madilim at mabahong bodega ng ospital. Ang aking sugat ay patuloy na rumiregla ng dugo sa malamig na semento. Walang nurse na nag-asikaso sa akin, walang doktor na tumingin. At doon ko narinig ang aking asawa, si Renzon, na sinasabing tapos na ako, na kailangan ko nang itapon na parang basura dahil nakuha na nila ang kailangan nila sa akin. Nagsimulang umiyak ang ilang mga ordinaryong kababaihan na nakikinig sa likod ng korte. Ang bawat salita ni Iska ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng silid.
Ginamit nila ang aking kawalan ng pamilya. Patuloy ni Iska, habang nakatitig ng diretso sa hukom. Akala nila dahil wala akong sinuman na magtatanggol sa akin, ay pwede na nilang kunin ang aking katawan at itapon ang aking buhay. Pero nagkakamali sila. Nandito ako ngayon para ipakita na ang dangal ng isang babaeng mahirap ay hindi kailanman mabibili ng yaman nyo. Matapos ang ilang oras na deliberasyon, muling tumunog ang maso ng hukom upang i-anunsyo ang desisyon. The court finds the defendants Renzon Ilustre and Doña Salvacion Ilustre guilty beyond reasonable doubt of fraud, illegal organ trafficking, and physical assault, malakas na deklarasyon ng hukom. They are hereby sentenced to maximum imprisonment without the possibility of bail. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumingon si Iska kay Renzon. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang arogante at mayabang na ngiti ni Renzon ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang mukha ay namumutla basang-basa ng pawis at nanginginig ang mga labi habang napagtatanto na ang kanyang pera at kapangyarihan ay wala ng silbi upang iligtas siya mula sa rehas ng kulungan. Ngunit ang mas malaking kaguluhan ay nagsimula nang marinig ni Doña Salvacion ang hatol. Nang mapagtanto ng matanda na siya ay mabubulok sa kulungan at wala ng pagkakataong makakuha ng legal na transplant dahil sa kanyang kriminal na record, bigla siyang nawalan ng bait. Nadulas siya mula sa kanyang wheelchair at gumapang sa malamig na sahig patungo sa mga paa ni Iska. Iska, patawarin mo ako. Hagulgol ni Doña Salvacion habang mahigpit na hawak ang laylayan ng pantalon ni Iska. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at laway ang kanyang dating marangyang anyo ay tuluyan ng nadurog. Ang natitira mong bato, ibigay mo sa akin. Ayokong mamatay sa kulungan. Iska, nagmamakaawa ako sa iyo, iligtas mo ako. Ang mahahabang sigaw at hagulgol ng matanda ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid ng korte, tila isang sumpa ng kasalanang wala ng kapatawaran habang dahan-dahan siyang inilalayo ng mga pulis mula kay Iska. Ang amoy ng kalawang luma at disinfectant ay sumalubong kay Iska nang pumasok siya sa silid ng pagamutan ng bilangguan. Napakalayo nito sa marangyang silid ng mansyon ng mga Ilustre kung saan dating nakaupo si Doña Salvacion na parang isang reyna. Dito ang mga dingding ay may bakas ng amag at ang tanging bintana ay may makapal na rehas na bakal na naglilimita sa sinag ng araw. Nakahiga si Doña Salvacion sa isang makitid na bakal na kama. Ang kanyang balat na dating makinis dahil sa mga mamahaling cream ay naging kulay abo-kulubot at tila walang buhay. Ang kanyang mga mata ay lumubog na at ang bawat paghinga niya ay may kasamang mahinang tunog ng paghihirap dahil sa lumalalang sakit sa bato na hindi na matugunan ng tamang dialysis sa loob ng kulungan. Nang makita niya si Iska na nakatayo sa may pinto, pilit na bumangon ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaabot kay Iska, tila ba nakakita siya ng isang huling lifeline sa gitna ng malalim na karagatan. Iska, dumating ka, basag at mahinang boses ng matanda napakalayo sa matapang at aroganteng tono na ginagamit niya noon. Alam kong hindi mo ako hahayaang mamatay dito. Tulungan mo ako, ang natitira mong bato, o kahit pera para sa isang pribadong ospital. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi lumapit si Iska. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng kama nakatingin sa matandang babaeng minsang sumira sa kanyang buhay. Sa halip na galit o puot, ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na katahimikan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay at dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng kama ng matanda. Ito ang lukot at kupas na panyong may borda ng pangalan ni Renzon. Ang panyong through niya nung akala niya ay may halaga ang kanyang pag-ibig sa pamilyang ito. Dinala ko ito para ibalik sa inyo, malamig ngunit malumanay na sabi ni Iska. Ito ang pangarap ko nung pumasok ako sa mansyon nyo. Isang pangarap na walang halaga sa inyo dahil ang tanging nakita nyo sa akin ay isang gamit na pwedeng bilhin at itapon. Iska, please, mamatay ako rito. Umiiyak na pagsusumamo ni Doña Salvacion ang kanyang mga luha ay gumuguhit sa kanyang tuyong pisngi. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami ni Renzon. Hindi ko ibibigay ang aking bato sa inyo, Doña Salvacion, madiing sagot ni Iska. At hindi ko rin kayo tutulungan gamit ang pera. Ang aking katawan at ang aking buhay ay akin na ngayon. Walang sino mang Ilustre ang pwedeng humawak o kumuha muli nito. Galit ka pa rin ba sa amin? Tanong ng matanda habang nakatitig sa panyo. Umiling si Iska. Isang marahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti ng isang taong tuluyan ng nakalaya sa kanyang hawla.
Pinapatawad ko na kayo. Pinapatawad ko kayo hindi dahil karapat-dapat kayo sa kapatawaran ko, kundi dahil ayoko nang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Pinapatawad ko kayo para ako naman ang lumaya. Para sa bawat hakbang ko papalabas sa pintong ito, hindi ko na kayo kailangang maalala pa. Tumalikod si Iska at dahan-dahang naglakad papalabas ng silid. Narinig niya ang mahinang hagulgol ni Doña Salvacion habang yakap-yakap ang lukot na panyo, ngunit hindi na lumingon si Iska. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbawi sa kanyang sariling dangal. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng bilangguan, kasama si Lyra, nadaanan nila ang selda ng mga lalaki. Doon nakita niya si Renzon. Nakaupo ito sa isang sulok nakatitig sa kanyang mga palad na walang laman. Ayon sa mga gwardya, madalas na itong nagsasalita sa sarili, tinatawag ang mga kasambahay, at sumisigaw tungkol sa kanyang mga kotse at bank accounts, na tuluyan ng kinumpiska ng pamahalaan. Ang dating makisig at mayabang na si Renzon Ilustre ay tuluyan ng nawalan ng bait sa loob ng rehas, binihag ng sarili niyang kasakiman. Lumabas sina Iska at Lyra sa gusali ng bilangguan. Sinalubong sila ng mainit na hangin at maliwanag na sinag ng araw sa Batangas. Huminga ng malalim si Iska, naramdaman ang tunay na laya sa kanyang dibdib. Iska sa, tawag ni Lyra habang may kinukuha sa kanyang bag. May nag-iwan nito sa opisina ko bago tayo pumunta rito, para sa'yo raw. Inabot ni Lyra ang isang puting sobre. Dahan-dahang binuksan ito ni Iska. Walang sulat sa loob, kundi isang simpleng guhit na gawa sa makukulay na lapis. Ito ay larawan ng dalawang babaeng magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno. May nakangiting araw sa itaas at may nakasulat sa ibaba sa pamamagitan ng sulat kamay ng isang bata. Para kay Ate Iska na nagligtas sa buhay ko, sana po magkita na tayo ulit, Michaela. Napatitig si Iska sa sulat at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang kanyang mga luha ay muling tumulo. Ngunit hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng isang bagong simula. Ang mga simpleng guhit ng lapis na kulay ay nag-iwan ng isang maliit, ngunit maliwanag na pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa, habang ang hangin ng Batangas ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Ang simoy ng dagat sa Batangas ay may kasamang amoy ng asin at sariwang simula. Sa tapat ng isang payak, ngunit magandang gusali na gawa sa kahoy at semento nakasulat sa pintuan, ang mga letrang ginto kalinga ni Iska Foundation. Ito ang pangarap na nabuo mula sa mga abo ng kanyang nakaraan, isang kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso, panloloko sa kasal at kawalan ng katarungan sa lipunan. Sobrang ganda ng lugar na ito, iskat panimula ni Dr. Aris habang nakatayo sa tabi niya sa may beranda. Naka-uniforme ito ng simpleng puting polo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng labis na paghanga habang nakatingin sa paligid. Sabi ko naman sa iyo, ang isang mabuting puso ay palaging nakakahanap ng daan para magpatuloy. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo ni Lyra at Nanay Rosa. Nakangiting sagot ni Iska. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas. Noong pakiramdam ko ay wala na akong kwenta. Ang perang nakuha natin sa mga ilustre, nararapat lang na bumalik sa mga taong nangangailangan ng pagkakataon. Nakunang ang dami ng nag-aabang sa labas. Masiglang sigaw ni Nanay Rosa habang papalabas ng kusina bitbit ang isang malaking tray ng pansit para sa mga bisita. Si Nanay Rosa na ngayon ang tumatayong mayordoma ng center, at sa pagkakataong ito, siya ay nagtatrabaho ng may malawak na ngiti at buong kalayaan. Sabi ko sa kanila maghanda sila dahil ang may-ari ng foundation na ito ay isang totoong anghel. Ate Iska. Isang matinis at masayang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Mabilis na tumakbo si Michaela patungo sa beranda, kasunod ang kanyang ama na si Tatay Julio na may dalang maliit na basket ng mga sariwang prutas. Masigla na ang bata, may kulay na ang kanyang mga pisngi at hindi nakakikitaan ng anumang bakas ng matinding sakit sa bato. Yumakap si Michaela nang napakahigpit sa baywang ni Iska. Ate Iska, ang ganda-ganda po ng bagong center nyo. Sabi po ni Tatay dito na rin po ako magpapatulong sa mga aralin ko tuwing Sabado. Oo naman, Michaela, malambing na tugon ni Iska habang hinahaplos ang buhok ng bata. Kahit kailan mo gusto maluwag ang pinto ng center para sa'yo, ang mahalaga malakas ka na at nakakangiti ng ganyan. Dahan-dahang hinawakan ni Michaela ang gilid ng kamiseta ni Iska doon sa tapat ng kanyang tahi. Tumingala ang bata ang kanyang mga mata
ay puno ng pasasalamat at paggalang. Sabi po ni tatay, may nakatagong anghel daw po sa tabi ko kaya ako gumaling. Kasi pareho po tayong may marka dito sa tagiliran natin. Napatigil si Iska. Lumuhod siya upang mapantayan ang bata. Kinuha niya ang maliit na kamay ni Micaela at maingat na ipinatong sa kanyang sariling tagiliran habang ang kanyang kabilang kamay naman ay ipinatong niya sa tagiliran ng bata kung saan nakatago ang sugat ng operasyon na nagdugtong sa kanilang dalawa. Dito ako muling ipinanganak, Micaela. Bulong ni Iska, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon ngunit may kasamang ngiti. Dahil sa marka nating dalawa, alam kong hindi kailanman naging walang kahulugan ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Ikaw ang patunay na ang buhay ay mas malakas kaysa sa kasakiman ng iba. Salamat po, Ate Iska. Kapatid mo na po ako habang buhay. Nakangiting sagot ni Micaela bago muling sumubsob sa leeg ni Iska upang yakapin ito. Lumapit si Dr. Aris at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Iska. Nang tumingala si Iska, nakita niya ang malalim at malambot na tingin ng doktor, isang tingin na tila nangangakong mananatili sa bawat bagong yugto ng kanyang buhay. Iska, mahinang sabi ni Dr. Aris sapat lang para marinig niya. Deserve mo ang lahat ng saya ngayon, at kung papayagan mo ako, gusto kong manatili sa tabi mo. Hindi lang bilang doktor ng foundation na ito, kundi bilang tao na handang mag-alaga at magprotekta sa puso mo. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Iska, ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Pagkatapos ng mahabang panahon ng takot at pag-aalinlangan, naramdaman niya sa unang pagkakataon na ang kanyang puso ay handa na muling magbukas para sa isang malinis at totoong pagmamahal. Maraming salamat, Aris. Sagot ni Iska, ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa. Mabagal ang takbo ng buhay ko ngayon, pero handa akong magsimula ulit kasama ka. Humarap si Iska sa mga taong nagkakatipon sa labas ng gusali, mga kababaihang may iba't ibang kwento ng sugat at laban, ngunit ngayon ay may iisang layunin na magpatuloy. Hindi na siya ang takot na probinsyana na madaling utuin. Siya na si Iska Villamor, ang babaeng dumaan sa apoy ng pagtataksil, ngunit lumabas na mas matatag, mas malaya at mas handang magmahal ng walang takot. Ang marahang hampas ng alon sa pampang ng Batangas ay tila bumubulong ng isang malambing na kanta ng kapayapaan na nagpapatunay na ang bawat bagyo ay may katapat na tahimik na dalampasigan na handang kumupkop sa mga sugatang puso. Mula sa balkonahe ng kanyang maliit na tahanan sa tabi ng dagat sa Batangas, pinanood ni Iska ang marahang pagbabago ng kulay ng langit. Ang dating matapang na kahel ng hapon ay dahan-dahang natutunaw, nagbibigay daan sa malambot na lilang kulay ng takip silim. Hinawakan niya ang kanyang tagiliran. Ang sugat na dati ay nagdulot sa kanya ng matinding lagnat at pighati ay isa na lamang ngayong tuyong pilat, isang makinis na guhit na nagsisilbing saksi sa kanyang naging laban. Dinalhan siya ni Dr. Aris ng isang tasang mainit na tsaa at dahan-dahang tumayo sa kanyang tabi, iniaabot ang tasa na may kasamang malambing na ngiti. Napakatahimik ng gabi ngayon, Iska. Panimula nito habang nakatitig din sa malawak na karagatan. Oo, Aris, sagot ni Iska habang tinatanggap ang tsae. Napakasarap sa pakiramdam na ang tanging ingay na naririnig ko ngayon ay ang hampas ng mga alon, hindi na ang mga mapanghusgang boses ng aking nakaraan. Tumingin si Aris sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapahalaga. Naalala ko noong una kitang makita sa ospital ng mga ilustre. Para kang isang ibon na nabalian ng pakpak, nakakulong sa madilim na bodega. Pero ngayon kapag tinitingnan kita, nakikita ko ang isang babaeng handang lumipad ng mas mataas pa sa anumang bagyo. Nangiti si Iska, naramdaman ang init ng pagmamahal na dahan-dahang pumupuno sa kanyang puso. Marami akong nawala, Aris. Isang bahagi ng aking katawan, ang aking tiwala. At ang mga taong akala ko ay pamilya ko. Pero sa bawat bagay na kinuha nila, may mas malaking biyayang ibinigay ang Diyos sa akin. Nahanap ko ang tunay kong pamilya, ikaw, si Lira, si Nanay Rosa, at si Micaela. At higit sa lahat, nahanap ko ang sarili kong dangal. Natanong mo na ba sa sarili mo kung napatawad mo na ba talaga sila? Mahinang tanong ni Aris, tila nag-aalangan na baka muling buksan ang lumang sugat. Huminga ng malalim si Iska. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa papalubog na araw. Oo, Aris. Noong una akala ko ay imposible silang patawarin. Akala ko ang kapatawaran ay para sa kanila.
Pero napagtanto ko na habang may galit ako sa puso ko, nakatali pa rin ako sa mansyon na yon. Ang pagpapatawad ko kina Renzon at Doña Salvacion ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa nila. Ibig sabihin lang yon, kinukuha ko na sa kanila ang kapangyarihang saktan pa ako. Ngayon wala na akong galit. At dahil doon ako ay ganap ng malaya. At ang kapayapaan papapata, tanong pa ni Aris. Narito na siya sa tabi ko sa bawat ngiti ng mga kababaihang tinutulungan natin sa foundation. Sagot ni Iska sabay sulyap sa maliit na batang si Micaela na kasalukuyang tumatakbo sa buhanginan kasama si Tatay Julio sa ibaba. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng sugat, kundi ang kakayahang tingnan ang sugat na iyon nang walang kasamang sakit. Ate Iska, Kuya Aris, kakain na po. Masiglang sigaw ni Micaela mula sa ibaba kumakaway habang hawak ang isang maliit na plato ng kakanin. Pababa na kami, Micaela. Sigaw ni Iska pabalik ang kanyang boses ay puno ng sigla. Humarap si Iska kay Aris at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Ang bawat sugat ay may sariling kwento, Aris. At ang kwentong iniwan ko sa likod ay hindi tungkol sa isang biktima na iniwan sa bodega, kundi tungkol sa isang babaeng nahanap ang kanyang lakas sa gitna ng kadiliman. Ang tunay na karangalan ay hindi kailanman mabibili ng yaman, at ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal na handang magsakripisyo nang walang hinihinging kapalit. Sabay silang naglakad papalabas ng balkonahe, dahan-dahang isinasara ang pinto, habang ang huling sinag ng araw ay tuluyang naglaho, nag-iiwan ng isang tahimik at payapang gabi na sumasayaw sa saliw ng mahinang bulong ng dagat sa pampang.